Sa huli, nagsamantala siya ng pagkakataon, tumalon, inatake ang noo ng dragon, at pinakawalan ang kanyang mahikang, shadow, dahilan upang tuluyang bumagsak ang halimaw sa lupa. Ngunit imbes na matapos ang lahat, isang nakabibiglang pagbabago ang naganap. Ang dambuhalang dragon ay unti-unting nagbagong anyo, hanggang sa maging isang itim na pusa na mayabang na nagsalita. Tinawag nitong pangit at hangal si Akira, bagay na agad niyang sinagot ng insulto rin. Sa kabila ng biro-biro, inamin ng pusa na si Akira ang kauna-unahang nakarating sa antas na yon ng labirinto, at masyado lamang itong naging kampante. Pagkatapos ay ibinunyag nito ang tunay na misyon, maghatid ng mensahe mula mismo sa hari ng demonyo. Ikinuwento ng pusa ang tungkol sa malayong kontinente ng mga demonyo, isang lupain ng mga bulkan kung saan, sa pinakagitna, nakatayo ang napakalakas na kastilyo ng hari ng demonyo. Doon, sa kanyang trono, naghihintay ito kay Akira. Nabahala si Akira sa revelasyong iyon, na pagtatanto niyang ang mga pagsubok sa loob ng labirinto ay simula pa lamang ng mas mabigat na laban. Samantala, sa malayong dako, patuloy na nakikibaka si Tsukasa at ang kanyang mga kasamahan. Sa kabila ng matinding pagod, tiniis nila ang mapanganib na pag-akyat sa matatarik na bundok. Tinawag ni Daisuke si Tsukasa at ang iba pa habang pilit nilang pinipilit ang sarili na makarating sa tuktok. Sa wakas, nang marating nila ang rurok, nagdulot ito ng malaking ginhawa sapagkat bumungad sa kanila ang tanawin ng isang lungsod sa malayo. Ang lugar na iyon ay ang matagal na nilang inaasam, ang bansang Yamato. Sa kabila ng hirap, naramdaman nila ang ginhawang hatid ng kanilang tagumpay at ang pag-asang nagsisimula pa lamang ang panibagong yugto ng kanilang paglalakbay. At dito nagtatapos ang kabanata 1-0 ng may status as an assassin obviously exceeds the heroes. Patuloy lang sa pagsubaybay mga ka-TV hanggang sa susunod na kabanata. Paalam.